So, good PM mga ka-electrical, no? Ito yung pure off grid natin, no? Ayan. So, hindi to hybrid. So, pure off grid talaga dahil ikaw mag-assemble nito, no? Ayan. So, bukod dito yung solar charge controller, no? Or MPPT, then inverter, no? Magkahiwalay. Compare sa mga nauuso ngayon na hybrid, no? Na kapag nag-error ay pa-repair mo na o tapon, no? The worst scenario, tapon yung mga hybrid kapag nag-fault. Hirap kuhanan ng pyesa, hirap humanap ng manggagawa. Makakuha ka man ng gagawa ay sandali lang ay masisira na rin dahil na-alter lang yung mismong hybrid aparato. So ito, pure off grid natin, no? Ito ay in-assembly ng manual. Okay? So, kagandahan dito ay if may masira dyan, nasira yung controller mo, MPPT, pwede mo salpakan ng another MPPT. No? Or masira yung MPPT, magagamit mo pa yung inverter. Masira yung inverter, magagamit mo pa yung MPPT. Then other devices tulad ng relay, HBD, low voltage disconnect, then itong wattmeter natin ay replaceable, no? So marami to sa market, sa online shop. Okay. So dito nga na umpisa niya yung mismong pure off grid natin, no? So, nilagyan natin ng HBD nga para hindi nag-error o hindi nagpo-fault yung inverter natin kapag napo-full charge na yung battery. Meron kasing time na yung battery natin ay maliit. Then, kayang-kayang i-full charge kagad ng solar panel, no? Kaya nagpo-fault yung inverter kapag na-full charge ang battery. So, ngayon, maintain yan. Nagka-cut off ang solar panel natin sa pamamagitan ng relay kapag napo-full charge yung battery. Yan, ito nyo, mamamatay yung mismong relay, magka-cut yung mismong solar panel natin at hindi na nagpo-fault yung inverter natin. Kaya tuloy-tuloy na ang gamit niyan. Okay, so di mo na kailangan patayin yung solar panel. Okay. O yung breaker ng solar panel. So, full charge na yung battery niyan. Nakikita nyo, 28.1. So, yan yung rest voltage ng battery. Then, meron tayong load na 42 volts. So, ano pinagkaiba nito sa hybrid? So, yun nga, bukod-bukod yung pyesa nito. Pero yung actually yung hybrid ay yan din yung laman nun. Meron ding inverter, merong MPPT, may mga relay, may mga high voltage disconnect at low voltage disconnect din yun. So, medyo crowded sila sa loob. So, ito, naka-expand yan. Okay. So, katulad nito, yung mga breaker niya, no, nakabukod. Yan. Sa mismong solar panel at battery. So, ganun din sa mismong inverter natin. Yan. So, medyo komplikado talaga assemblein to, no? Kaya, kailangan magsimula ka sa mga basic na aparato. Ayan, katulad nito, simula yung PPT, meron akong blue setup din, no, na basic. So, meron din akong tutorial dyan sa mga video ko, sir. No? Sa Ray Electrical. Pwede mo rin makita sa TikTok. Okay, meron din akong mga devices doon na mga recommended seller natin. So, yun nga, yung na-review ko nung isang beses yung inverter natin na hybrid Sandom dahil nga yun nga yung mga nauuso ngayon. Maraming tatak ngayon, Sandom, Mister, no. Ginagawa na lang hybrid. So, bakit? Dahil nga madaling i-install, madaling intindihin pag i-install, no? Hindi kasi ngayon, nasa isang package na lang na mayroon na nakalabas na AC input, AC output, solar panel, battery, no? Breaker na lang. Okay? So, ang problema nga ay medyo mahal. Yon. At kung susumahin mo naman, okay lang, parehas lang naman. No? Kaya lang ang problema nga ay pag nag-fault yun, hindi mo na magagamit yung either sa dalawa, yung inverter mo, yung MPPT mo. Then, siyempre, walang challenge, no? Walang challenge dun sa hybrid. Antay-antay ka lang, tingin-tingin ka lang. Ito, namomodify mo, no? Halimbawa, gusto mo magpalit ng inverter, taasan, pwede. Mag-iba ng system ng battery, pwede. Dahil ganitong MPPT ay from 12 volt system to 48 volts, pwede yan. Hanggang 24 volts. Okay. So, pero kung user lang naman, walang problema. Yung hybrid, kuha ka lang mag-install at i-install niya na yun. Madali lang naman yung hybrid install. Okay.
So eto madali lang rin naman to, no? Yan. Tuturuan ko naman yung mga client ko diyan magkabit ng battery, no? So breaker, solar panel. No, ito solar panel, ito yung sa battery, no? Yan, diretso lang naman diyan yan. Yan, napakadali lang. So compare sa mga hybrid, gagawa ka pa ng mismong mga box ng mismong devices mo na breaker, no. Ito kasi nandiyan na sa isang plywood yan. Sasalpak mo na lang yung wire ng solar panel mo, then yung battery, no. Pero siyempre ikaw pa rin yung mananalo kung ikaw magde-decide kung ano gusto mo, yung mga ganitong ina-assemble pa or yung hybrid agad. So usong-uso talaga ang hybrid ngayon dahil nga yung hybrid ay mas madaling ikabit ng mga technician. Okay? Pero mas prepare ko pa rin to, no, para sa akin yung mga ganitong pure off-grid, no, na nia-assemble mo isa-isa. Dahil nga anytime may masira man diyan ay napakadaling kalikutin, papalitan mo lang. Okay. So yan yung pure off-grid natin na solar aparato, no, 3 kilowatt yan. So yan. So ito pala, no, yung power nitong 3,000 natin. So pwede kang mag-search dito hanggang 3,000, no. Kanina nagugulat ako eh. Ito, yan. So ito, do you expect na kapag dalawa yung heater na ginamit ko dito, no, yan, ay 3,000 pala kinalalabasan nito. Akala ko 1,500 lang, no. So pakita ko sa inyo, no, yan. Buksan ko itong dalawa. Okay. Ayan. No, 1,300. So kanina nag 3,000, nagulat ako eh. Yung 1,300 na lang. Dito pala yung pangalawa to. Pag pinindot ko tong isa ay high pala to, ayan. Yan, mismo ano, 1 dot, no. Tingnan natin. Ayan. Oh. 3,000. Kilowatt. Kinakaya niya. 3.2 kilowatt. Oh. Yan, yung ano ko, yung solar panel ko, siyempre umugot na malakas, no. So kapag yung low 1.3. So ganun katibay itong inverter natin, no. So 3,000 surge, then 1,005 continuous, no. Pero nakita nyo nag 3,000 continuous yan, no. Pero wag nyo lang tatagalan, baka masira na yung mismong ano nito, no. Pinakita ko lang yung power nito, no. So kayang-kaya. Okay. So 24 volt system lang tong gawa ko na to, no, ayan. So MPPT ko ay 24 volts din system. Siyempre kung ano yung ilagay mong system dito sa MPPT, kunwari 24, no, ay 24 din dapat yung kukunin mo rito, ayan. So hindi siya out of volt, no. Kung 12 volts lang din ang kukunin mo. Kung 48 volts. So ano ba pinagkaiba ng 12 volts sa 48 volts, no? O 12 volts to 24 volts. So may nahuli tayong lamok doon kaya pumutok. Okay. So mas mahina yung stress ng mga wire mo kapag mas mataas yung battery system mo. Katulad nito, 24, no? Kasi kapag 12 volts ang mangyayari, mataas ang ampere. Pero kapag ginawa mo 24 ay madidivide yung ampere. So bababa ang stress sa wire. Then pag ginawa mo pa lalong 48 ay lalong bababa yung ampere sa wire. So ano ba yung ampere? Yung ampere yun yung dumadaloy ng kuryente o yung hugot ng kuryente mo dun sa wire mo. Kaya mapapansin nyo sa mga battery mula dun sa mga inverter, no, ay makakapal ang wire, no. Pero makikita mo pagdating sa mga 220 na ay kaninipis na ng wire, no. Kasi nga mababa lang ang ampere niyan o yung current na dumadaloy. Pero high voltage naman. Okay. So yan mga ka-electrical, no. So yan ang pure off-grid natin, no. So pinakita ko sa inyo yung power niyan. Then ito yung small MPPT natin, no. So pwede niyo i-check sa FB page, TikTok, Ray Electrical. Meron din akong Ray Electrical Shopee video, no, doon. So yan, check nyo lang doon. Then may mga tutorial tayo diyan, no. Mula basic setup hanggang sa ganitong setup natin. So salamat ulit sa pagtitiwala mga ka-electrical. God bless.